Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic nga natin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa Woo Shopper. Kasi nakita nga natin na yan ay isa na namang Ponzi scam. Tulad po ng CCO Media Philippines. Yung CCO Media Philippines kasi na-booking na natin na yan po ay isang Ponzi scam. At itong Woo Shopper, nakita natin na isang Ponzi scam din. Kasi nga ang kanilang mga pangakong kitaan ay too good to be true. At ang claim nga nila ay isa daw silang e-commerce business pero masyadong malaki ang pangakong kitaan nila at nag-o-offer sila ng investment sa publiko kahit nakulang sila sa legalities. Wala po silang secondary license, so sigurado tayo scam po yan. So mga kababayan, huwag kayo magpapaniwala sa pambobola ng Woo Shopper scam na yan. Yung mga companies na yan, maring padamahin kayo, bigyan kayo ng payout sa umpisa. Pero alam naman natin na kapag naabot na nga nila yung quota nila o kaya konti na lang yung sumasali, bigla na lang nilang ititigil yung pagbibigay ng payout, tapos gagawa ng mga palusot, mga dahilan, at ang kasunod nga ay tatakbo na yan. So mga kababayan, sana matuto na kayo. Yan ang nangyari sa ePower, yan ang nangyari sa Cowen, sa OTC JKE, Saga AI, mga football betting scams, doon sa Mocha Farm, at sa iba pang mga companies. At alam natin na ganyan din ang mangyayari dyan sa Woo Shopper at sa CCO Media Philippines. Tataob po yan. So umiwas na po kayo dyan. Huwag po kayo magpapabola. Mga kababayan, kahit na may opisina pa yan, may ipakitang dokumento, ang dapat po ninyong hanapin ay yung secondary license. Kailangan po bago po maghingi or mag-offer na investment sa publiko ang kahit na anong kumpanya, dapat may secondary license yan. Hindi lamang po sapat yung SEC primary registration. Umpisa lamang po yun. Dapat ang isang kumpanya or korporasyon kumuha ng primary registration. Pero dapat meron muna silang secondary license para nga sila ay makapag-offer ng investment sa publiko. At dapat po mag-research kayo at mag-imbestiga. Huwag kayo basta-basta maniniwala doon sa mga claims ng mga companies na yan. Dapat po mag-verify kayo kasi yung mga companies na yan ay talagang mga sinungaling, talagang gagawa yan makuha ng mga kwento at maaaring gumawa rin ng mga peking dokumento katulad nga ng ginawa ng CCO Media Philippines, di ba? Gumawa sila ng peking BSP registration at nung binerify nga natin sa BSP or sa Bangko Sentral ng Pilipinas, booking ang kalokohan ng CCO Media Philippines kasi sabi mismo ng BSP na peke yung dokumento pati yung pirma na nandoon sa dokumento. So talagang nameke ng BSP registration yung CCO Media Philippines. At ito ngang Woo Shopper ay may mga report na nagkakaroon na raw ng problema sa payout. So alam naman natin kapag nagkakaroon na ng mga problema sa payout, indikasyon na po yan na pataob na po ang isang company. At yung Woo Shopper ay meron ding pa-charity kuno katulad nga ng Mocha Farm. Alam naman natin, di ba? Ganon din ang ginawa ng Mocha Farm, di ba? May magiging charity parade daw sila sa September, kaya may charity promo at ang laki ng pangakong kitaan at yung daw i-invest ng mga members ay gagamitin daw para sa charity fund at may buy two get one pa. At ang dami mga pa-promo doon nga sa kanilang charity promo. Marami silang ibibigay. At ang dami ang naniwala. At marami pa nga ang bumanat sa atin, bumatiko sa atin. Pero tama tayo kasi nung Lunes, tumaob nga at tumakas na yung mga pasimuno ng Mocha Farm. Mga kababayan, hindi po ibig sabihin na may payout ay legit na. Huwag kayo magpapaniwala dyan. At huwag kayong magpapaniwala doon sa mga pa-charity na yan dahil yan po ay modus lang ng mga companies para nga makapambola pa sila ng mga investors. At huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga promo dahil kapag puro mga pa-promo na, indikasyon po yan na pataob na ang isang company. At kahit na may mga branch pa o opisina pa yung mga companies na yan, ay madali lamang po nilang layasan yan kapag naabot na nila yung quota nila. Kaya nga kailangan maging maingat. Kailangan i-check nyo yung secondary license at kapag may pinakita sila, i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission. So, tignan natin yung complan nga niyang Woo Shopper na yan. So, ito nga, yung store traffic A daw, ang investment nga daw ay 400 pesos at ang daily rate of return daw ay 2% at after 100 days daw ang pangakong kitaan ay 800 pesos.
So double your money sa loob ng 100 days or mahigit 3 buwan. So masasabi natin, scam na scam yan na, Ponzi scam yan, double your money na naman yan. So iwasan po ninyo yung scam company na yan. At kung mapapansin ninyo, ang pangakong kita nila palaki ng palaki, habang palaki ng palaki yung ini-invest mo, mas malaki yung pangakong daily rate of return. Kasi doon niya sa pinakamababa, doon niya sa 400 pesos, ang pangakong daily rate of return ay 2%, pero doon sa pinakamataas ay 2.60%. So mahigit pa double your money ang pangakong kitaan sa loob na 100 days doon niya sa pinakamahal na kanilang package. So kapag ganyan po, red flag po yan ng isang scam. So isang iwi din yan, invest, wait and earn. Kasi mag-i-invest ka lang, maghihintay ka, tapos kikita ka na daw kuno. Mari sa umpisa, padamahin ka, bigyan ka ng payout, pero alam natin kapag naabot na nga nila yung quota, tatakbuhan ka na niyan. At syempre, katulad din ng ibang mga pyramiding scam at Ponzi scam, yan ay meron ding referral bonus or referral commission na 5%. So mga kababayan, iwasan na po ninyo yung Woo Shopper scam. At katulad din ng iba mga scam companies ay meron din silang mga pa-charity kuno. So alam naman natin yung mga scam companies may mga pa-charity kuno yan para kunwari mabait at matulungin. Pero ang hindi alam ng mga member ay mas malaki pa yung nakulimbat ng mga scammers na yan kaysa sa naitulong nila. At syempre ginagamit ng mga scam companies na yan yung bagyo. Kaya nga ayan, meron pa silang Woo Shopper Tropical Storm Charity Traffic Package A. So bago daw yan. At marami raw sila nabentahan. So may higit 400,000 daw yung participant at ang total copies daw na naibenta o yung package ay may higit daw 1,365,023. So ayan nga, makikita nyo talagang nagtodo-todo sila. At ang maximum number of invitations daw for a single person ay 562. So ang daming na-invite. Yan ang downline. So kung totoo yan, lagot yung nag-invite kasi maraming hahabol sa kanyang downline at pwede siya makasuhan. At ang highest number of team invites daw ay 13,625. So dyan pa lang po nakita nyo nag-promo na sila, charity promo, parang katulad lang din doon sa Mocha Farm. Kaya talagang mukhang pataob na talaga yung Woo Shopper scam. Mukhang tatakbo na nga yung Woo Shopper scam kasi nung August 16 ay meron silang promo, limited time upgrade daw. So kiniklaim ng Woo Shopper na sila daw ang kauna-unahang cross-border e-commerce as soon as possible daw sa Philippine market. Pero kiniklaim din yan ng Sitaw. Tapos claim din ng Woo Shopper na yung US headquarters daw nila ay gagamit daw ng mas malaki pang pondo para daw mag-expand dito sa Pilipinas. So, parang katulad lang din sa ibang mga company sa modus nila. Meron daw US headquarters, parang modus na CCO Media Philippines at ng Mocha Farm. Kaya daw sila naglabas ng bagong traffic package B. So, mas malaki daw yung pangakong kitaan dyan sa bagong traffic package B. Kasi nga, yun daw 4,800 pesos na investment ay magiging 24,000 pesos after daw ng 100 days. So ang pangakong kitaan na nila ay 5 times na. Noon kasi yun daw old package nila, ang investment daw ay 8,000 pesos, after 100 days daw ay magiging 16,800 pesos. So mahigit double your money lang. So dyan pa lang po mga kababayan, red flag na po yan, yung pera mo magiging 5 times after 100 days. Yan po ay too good to be true at isa pong scam. At red flag yan na patakbo na yung scam company na yan kasi napaka-imposible na maibigay nila yung ganyang kalaking payout. So ayan po mga kababayan, kumpirmado nga na scam po yung Woo Shopper tulad nga na CCO Media Philippines at ng Mocha Farm. So umiwas na po kayo dyan, umalis na po kayo dyan. Kung kayo po ay nakapag-invest dyan, humingi na po kayo na refund o mag-withdraw na po kayo. Ang problema nga lang ay wala na raw payout dyan. At kung kayo ay nagbabalak sumali dyan, wag na po. Kasi may mga balita po na pahirapan na raw ang payout dyan sa Woo Shopper. So kung kayo ay nakasali din dyan sa CCO Media Philippines, umalis na rin po kayo dyan habang nandyan pa yan. Kasi kapag nagtodo-todo na sa papromo yan at nagkaroon na rin ng problema sa payout,
tatakbo na yan at mahirapan na kayo na mabawi ang pera ninyo. Mga kababayan, dapat po siguraduhin ninyo na talagang kompleto sa legalities yung pag-iinvesta ninyo. Dapat may secondary license at i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission. At wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga claims ng mga kumpanya na yan. Dapat po mag-verify kayo para hindi po kayo mabiktima ng mga companies kasi marami po mga nagkalat na mga companies. Lagi nyo pong i-check yung website ng SEC kasi naglalabas po sila doon ng advisories at i-check nyo rin po ito pong channel natin, ito pong News Up to Date, pati na rin po yung channel ni Shem ni Anyol kasi gumagawa po kami ng mga reviews tungkol po dyan sa mga companies para nga kayo po ay makaiwas dyan kasi marami po talaga ang nagkalat, may mga crypto scams, mga task scams, mga trading kuno, yung mga co-franchising scams, yung mga ads watching scams at yung mga e-commerce investment scams. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.